nandito tayo ngayon sa Southwoods. Meron akong gusto i-share eh. Papakita ko lang sa inyo tong kotse ng kaibigan natin. Matagal ko na kaibigan to eh. Binata pa ako, kilala ko na to eh. So, very passionate siya dito sa project niya. Project na daily driven, Kakaiba to, 1969 Toyota Crown. At ang owner, si Jonathan. Ayun. Jonathan, ito. Matagal na nating nakikita tong coaching to. Dati kulay green pa to eh. So, matindi-tinding restoration, matindi-tinding dugo at pawis ang inubos si Jonathan dito. Mismo. Ayun. Jonathan, describe mo nga yung ano. Nahirapan ka ba maghanap ng talyer dito? Hindi. Kasi high school pa lang ako. Yung nagko-common kasi ako nung high school. And then yung katabi ng common, may shop doon na merong Toyota Crown. Na-restored na. Pero at that time puti pa siya. So, lagi kong naalala yon hanggang sa buong high school ko, nadadaanan ko yung shop, lumipat na sila sa current location nila ngayon. So, when the time came na may mga kailangan ako ipaayos sa body, itong kotse, isa lang ang pwede kong puntahan. Yun yung shop mo, si Mr. Rivera. So, swerte mo. Malapit sa bahay niyo yun, di ba? Yung shop? Oo. Medyo malapit, no? So, hindi ka nahirapan maghanap ng magre-restore. Kumusta naman ang paghahanap ng parts? Kasi sobrang luma nito. Matanda pa sa akin tong coaching to eh. 1969 to, 1989 ako eh. Kaya medyo matanda na sa akin to ng 20 years. Well, Joke lang. yeah boy! Well, mechanicals, madali lang humanap ng pyesa. So, sa mechanicals, di naman ako nahirapan kasi andyan lang, malapit lang eh. Dito lang sa Gandara, sa Manila, sa Binondo, or sa Manawe, Quezon City. Pero body parts, everything, they have to come abroad. Wala kang masosource locally na body parts dito. So, umorder ka sa Amazon or eBay. Yes. Tapos shipping sa Pilipinas. Yes, eBay most of the time. Kasi unang-una, US version tong kotse, so most of the body parts na kailangan ko, if ever, sa US ko Sa lang US, makikita. oo. Medyo huli na nung nakapag-order na ako sa Japan. Pero hindi naman ganun kadami yung in-order ko sa Japan na body parts for this truck. So, sa mga hindi nakakalam, anong klaseng Toyota Crown to? Anong version? This is a Toyota Crown Deluxe, which is the top of the line export model ng Toyota, and it has the 6-cylinder engine, 6-cylinder. straight 6, 2.3 liter, and then 3-speed manual transmission. So, ano siya? All original ba to yung pagkaka-restore mo? O meron kang mga dinagdag na parts na for your convenience? At first, nung nire-restore namin siya, ang balak ko talaga dito, all original lahat, except sa mechanicals, yung mga bare necessities para hindi siya nagloloko sa traffic. Kasi daily driven ko, pampasok ko sa trabaho noon, sa Udrian. So, kailangan reliable siya kahit basta ako sa traffic ng Mamplasan. At that time, tinatayo na yung Mamplasan Circle. So, kailangan hindi siya mag-overheat, hindi siya mamamatay. You know, those things that usually plague older cars. So, nag-modify ako sa makina. Nag-upgrade ako ng radiator fan. Galing din ng US yun. It's Derail, steel fan. I went from a 14-inch fan na 4-blade to a 15-inch na 6-blade na aggressive pitch. It's a universal fan. And then I used a water pump from a 5M engine, also a Toyota, used on the later Crowns. Then kaya ako nagpalit ng water pump dahil nagpalit ako ng pulleys ng engine. Because I wanted to speed up the alternator so that kahit basta ako sa traffic sa gabi, hindi nagdi-discharge yung battery. Hindi ko kailangan i-rev yung makina para lang mag-charge
yung battery. Kasi yung stock na alternator, mas Yeah, ano. yung stocks na alternator is 40 amperes, which is insufficient when you add the air conditioning. So ano pa, di ba ito hindi original to? Ayan, this is aftermarket, pero OEM siya sa ibang European cars. Kasi originally wala siyang side mirror. Yeah, originally walang Kasi side dati mirror. naman wala namang Hindi naman required hindi naman noon. required ng LTO yung side Yes. mirror. Na-intriga ako dito sa ano mo, sa dashboard mounted na rear view mirror. Kakaiba eh, oh. Yeah. That one is for a 1953-54 Chevrolet Bel Air Sport Coupe, which is the hard top. Kasi originally wala rin siyang ganon. Yeah. Originally, ang rear view mirror niya nakadikit sa windshield. Naka-glue. Yeah, naka-glue, just like the Ford Thunderbird, which Toyota based this design from. Okay. Ilang beses na dinidikit ko, siguro after 1 year, mahuhulog. Pag nahulog, wala na akong mirror Wala anything. na, Kasi at oo. that time, wala akong side mirror, left and right. So, yung nainis ako, binaba ko dyan sa dashboard. Okay, so ano-ano yung mga na-order na natin sa US dito? Sa US, Dami na, di ba? Dami na. starting from what we can readily see, itong rear view mirror, brand new ko nakuha Brand new. yan. Magkano Oo. yung ganon? Magkano yung ganon? Parang, yung pagkakaalala ko, parang $60. $60. Includes shipping na. No, Hindi pa. just the part. Usually, Part. yung shipping, mas mahal. Kesa sa part. Yung shipping, alam ko parang 70 plus, something like that. I bought this from Eckler's, which is a well-known supplier of GM restoration parts. From eBay No, Eckler's mismo. sa US. Yes. So sila na nag-ship. Oo, sila yung nagsusupply ng mga higher-end na restoration parts. Okay. So, Kasi ibang parts pa dito pati sa yung labas. yung mirror and then the base, sabay ko binili yan. Hiwalay pa yung base. Oo. And then itong wiper blades sa US ko rin binili. Yan. Kasi hindi talaga ako matahimik na itim yung wiper ko, parang hindi talaga bagay. Although okay naman, hindi naman lumilipad, hindi katulad ng mga pipitsuging aftermarket kasi yung clip ko is original na NWD. Pero nung nakuha ko na to, sabi ko, iba talaga yung original ng wiper. Okay. Oo. At ang refill nito, you know, Alarm. yeah, mabibili nyo lang saan? Sa Handyman, Ace Hardware, True ordinary. Value. Yeah. So you don't need to replace the whole blade. Just the refill. Yung bumper mo, bago yan, di ba? Yung sa Yes, likod. Ito, brand new pakita yan. natin yung bumper. Brand new. Ito. Pakita natin. Brand new bumper. Sourced sa US pa. Actually, that one came from Indonesia. Indonesia na. Oo. Alam ko presyo niyan pero sabihin mo sa kanila para malaman nila. Brand new bumper. How much? Yeah. 57,000. 57,000. Yeah, total kasama na yung customs tax and yung mga notarization fees kasi nagka-problema sa customs. Nakita nyo, 57,000 bumper. Yeah. Kumbaga, project rig nyo, bumper lang niya. Ganon katindi tong coaching to. Yeah, boy! Tapos yung paint, yung code ng paint nito original. For the Crown, no. No. Pero for Toyota, For Toyota, the code for that is 058, which is the same as the high age. yun, Why? kabisado niya yung pati code. Tapos yung, kung mapapansin nyo, lapit mo yung camera. Ito is This one is actually paint, but as you can see, textured textured siya to mimic yung vinyl. Yeah, this is simulated vinyl roof. Okay. Wow. Ang original kong balak dito is totoong vinyl. Kaya lang ang disadvantage kasi ng totoong vinyl, as some would know, katagalan dahil umuulan dito sa atin, mataas ang humidity, nabubulok yung yero sa loob. Kaya ganito yung So, option. hindi ako matahimik na hindi ako naka-vinyl roof kasi ito talagang preference ko, white and then, you know. So,
Sabi ko, sige, sa simulated That's driving na why, lang. ito yung ano, according to Jonathan, ito talaga yung stance ng kotse nung nilabas. So, kung zoom out nyo, as much as possible, binalik niya sa stock height, yung stock springs, tapos yung ano, kung ano yung nakikita mo sa brochure, pinilit niyang ibalik talaga sa dati. Oh, Pakita natin yung ano naman, yung interior. Wow! Fresh! 1969 fresh. Ganito pala mga dashboard na luma, no? Parang ano, parang antibay. Hindi katulad ng mga dashboard ngayon, parang cheap plastic. Sinabi mo. Eto ba ano, original color ba ng ano to, ng upholstery? No, this one was originally black interior. Black interior. Oo. Being leather, so pag pinapark to sa bilad, sa parking area, siyempre, pagbalik mo, ang init ang upuan, sobrang init. Maluluto yung puwet mo, yung katawan mo, and everything. So, nung nag-change color ako from green to white, okay, nag-decide ako na gawing green itong upuan. Which okay. represents the car's original color when it was bought new in February 1969. 1969. This was the car's original color. Pero naalala ko tong manibelang to, ito yung mga classic Toyota na T na manibela. So orig. So orig manibela, Yup. orig steering column, orig dashboard. Yup. Ang hindi lang urig dito is the leather wrap, which I had done in, I think, kung hindi ako nagkakamali, 2024. Early 2024 or late 2023. And specifically, sinabi ko na walang foam. Ayaw ko ng may foam. Gusto ko payat pa rin yung manibela ko. Kasi pag mataba yung manibelang hinahawakan ko, alam kong hindi ko kotse yun. So column shift na manual. Yes. Na wala nang sedan na ganito ngayon. 3 speed lang. To, tinan mo to. Sa mga Gen Z, hindi na alam to. This is a period correct dealer option for this car. 8 track. Yes. Sa US, ito yung optional na 8-track na you can order from the Toyota dealer. So, nahanap ko yan sa Japan. Pero ito, add-on na lang to. Kasi ito, Yeah, ano ba to? add-on Ito ba yung radio niya talaga? Hindi rin. Yung original na radio niya was automatic search Automatic. radio. And naano ko na gabi, hindi naman useful sa akin ng automatic search kasi ilipat station. So I'd like something that I can save the stations and then just recall the station with the press of a button. So I got a period correct Toyota radio for that na 5 push button. This is also the correct dealer accessory for this car in the US. Yun yung sinasabi ko kanina na pinili talagang i-restore to as original and as And period it's correct as working. possible. Yun. Pati tunog niya. Pati yung music niya, 1969. So, magandang info tungkol sa coaching to. 90, tama ba Jonathan? 90 to 95% ng wiring nito ikaw mismo gumawa. Yes, 95%. 95%. Ako ang gumawa ng wiring yan kasi hindi naman sa ayaw ko ipagkatiwala sa iba dahil pero kasi mahilig ako we'll have to start when I was in high school. I was planning to take up electrical engineering. But I ended up with another course. But still yung interest ko for electrical, it dried up. Yeah. Sinaga mo wiring. So, specialty ko yung pag-wiring kasi sa audio nun ako nag-wire lahat ng mga harnesses and everything. Yung nirestore ko yung Toshiba console stereo ko, ako nag-rewire lahat nun. So, nung nirestore to, ako rin ang nag-rewire lahat. Naalala ko nga, nagre-restore ka ng turntables dati, di ba? Yes. Hanggang ngayon, Hanggang ngayon, nagre-restore. So, kung gusto niyo magpa-restore ng turntables,
this is your guy. Yeah. Ay, ikot natin. Yeah, sure. Nandito lang kami sa parking lot ng simbahan ng Southwoods. So ikot natin kasi itong mga gantong kalaking kotse, parang ang suspension nito parang modern na German car. Ganong kalambot to. Yeah, for the modern Germans, pero kung compare natin sa mga lumang kotse, ang kaparehan niya na suspension is the typical American car. Oo. Very floaty. Very... So straight 6 engine. Anong tawag sa makina nito? Overhead cam 6. OHC6. We might as well go out para Sige, makapaikot pa tayo at marinig ng viewers natin yung tunog ng makina. So ito, hindi katulad ng the usual floor shift transmission na pwede mong second gear ng maaga. Ito hindi pwede because the gear ratios are widely Oo, spaced. kasi nga 3 gears lang. Yeah. Kailangan 15 miles an hour ka mag second gear. So yung knowledge mo sa sasakyan nito, saan mo nakuha? Paano ka nag-research? It's mostly acquired kasi elementary pa lang ako, nagbabasa na ako ng vintage car magazines eh. Nag-umpisa yun nung binigyan ako ng vintage car magazine ng uncle ko. So ang una kong interest was the Jaguar XK120, the 1948. And then naging American for a while, and then naging Volkswagen for a while, Volkswagen Beetles for a few years, first to third year high school, bago bumalik ang interest ko sa American cars. Pero ironically, I ended up with a Japanese car. Paano mo nga, nakwento mo nga ulit, naalala ko kung maganda yung story kung paano nyo na-acquire to eh. Okay. At that time, I had a 1978 Galang. 78. Yeah. Na beater car, if you may. Pero maganda tumakbo. Kaya lang, nanggigigilan ng mama ko kasi bulok ang kaha, nalulunod. Madalas malunod yung carburetor doon. At that time, hindi pa ako marunong gumawa ng mechanicals. So, pinanggigigilan niya, gusto niyang ma-dispose ko. So, pinahanap niya ako ng kotse na ipapalit ko. Then, kakahanap, nakita ko to. May nakita din akong Mercedes na 1972. No, ano din, original owner. So, dalawa lang yung choices ko doon, and both were priced the same eh. At the time, both were 80,000. No, 80,000 pesos. And then, medyo magkalapit ng kulay kasi yung pagka-green nito nun eh, nag-blue. Oo. Oo. Eh yung Mercedes, midnight blue. Okay. So, Ang naging deciding factor ko was the transmission. okay. Kasi ano pinakaiba? Ito 3-speed, yung Dito 3 Mercedes. speed, yung Mercedes was 4 speed on the floor. Eh high school pa lang ako, ang pangarap ko lang i-drive talaga is the 3 speed on the column. Okay. So ito ang kinuha ko. And dahil sa tagal kong plinano na gusto ko magkaroon ng 3-speed car, by the time drive ko ito for the very first time sa Gilmore, hindi man lang ako nanibago. Okay. So, ibig sabihin, nung binili mo to, drivable siya. Yes, Hindi siya, it was in good running condition. pero kamusta yung condition ng body? Maganda din. Ganda rin. Oo, meron lang yung mga common rust holes doon sa laylayan ng pinto. Pero yun lang. Wala siyang ibang bulok halos. Okay. So, nung naghahanap ako ng panibagong kotse,
may papalit doon sa galant ko. Meron ng Mercedes at saka ito. Oo. So itong pinili ko. Decided na ako dito. Ngayon, di syempre, at that time, wala pa namang messenger noon, di pa uso. So tinawagan ko yung nagbebenta, which turned out to be an agent for the owner. And after a few questions, nalaman ko na yung owner is taga Santa Ana, Manila. And yung family namin nakatira sa Santa Ana, Manila from 1963 to 1972. So, nung pag-uwi ni Mama, kinuwento ko yun. Sabi niya, Bayani Street eh. Katapat lang yun ng Garrido eh. Okay. So, kaninong kotse? Eh, at the time, di ko pa alam. So, hanggang sa nung tumawag na yung kasi it is interesting to note na dalawa kami na pinag-aagawan tong coaching to. Si Arnel Ignacio at ako. Arnel Ignacio is... The comedian. Okay. Si Arnelli, yun ba yun? Si Arnel Ignacio. So, mahilig din pala sa kotse si Arnel. Yeah. Nauna siyang nag-check nitong coaching to. At that time, nakapark to dun sa San Juan. Dun sa simbahan. Ngayon, nung chinek ko, kasi ang selling price was 85,000. Nag-offer na kagad ako ng 80. Sabi ng agent, sige ho, i-relay ko sa may-ari. Then, tatawagan na lang namin kayo. That was, I believe I viewed the car Tuesday after. So, lumipas ang Wednesday, Thursday, walang tawag. Hindi na ako maasang makukuha ko yung kotse. Siyempre, celebrity yung kalaban ko. Friday morning, around 6 in the morning, biglang nag-ring yung telepono. Ako sumagot. Yung pala yung may-ari na nung kotse. Alam niya, sige, total, ikaw ang naunang nag-offer, sa iyo na lang namin ibibigay yung kotse. Tapos, sige, magkita na lang tayo dito sa bahay. Binigay yung address, pinuntahan namin sa Santa Ana. And nung nandun na kami, doon na-realize ni Mama na ito yung kotse na nakita ko dumating na brand new. Nakita ng mama mo dati brand new. Oo, nung inuwi nung may-ari ni Mr. Dalmasio. Okay, so parang meant to be talaga na mapunta sa'yo to. Kung gano'n may history. Yes, I believe so. Straight 6 power. So ito yung kinikwento mo dati, Jonathan, no? Ito is add-on to. Yeah. Pero sa US version, this is actually correct. Okay. So kasi lahat ng US version talaga merong hydrovac. Okay. Oo. And itong pinili ko kasi ito yung kinopya ng Toyota noong 1969. From Lockheed. AP Lockheed. Yeah. This was original equipment with a lot of British cars. So, I might as well, yan na lang ang kunin ko yung Urig. May peke niyan eh. Ayoko naman mag-settle sa peke. So, Urig ang binili ko. So, alam natin na 6-cylinder, medyo malakas sa gas. Kamusta consumption nito? Based on actual testing ko, last January, city driving is 4.5 kilometers per liter pag naka-aircon. Pag wala namang aircon, 5.9 kilometers per liter. So, let's say average na sa 5 kilometers, 5.5 gano'n. Yeah, kung ngayon, highway driving niya is really good for a 6-cylinder and 3-speed. I got 8.3 kilometers per liter nung tinakbo ko to ng Ibaan, Batangas. Noon. Walang aircon yun. So,
ano na, ilang taon mo nang alam ko, ongoing project, di pa tapos, di ba? Yeah. Wala namang katapusan. Walang katapusan, basta Although, nag-project ka eh. the restoration is technically finished after 6 years and 8 months in the 6 years, shop. 8 months. Yeah. And pwede ba nating malaman kung magkano na total expenses? Oh my God. The last time I calculated, it was at 1.6 million. 1.6. Yeah. So dati kinikwento ni Jonathan, may nag-offer sa kanya ng 1M. Hindi niya talaga bibigyan ng 1M kasi 1.6 na yung inubos eh. Pero totoo lang, ang value ng restored na crown is nasa 500,000, 600,000, 700,000. Well, yung ganito, in this condition, everything and all that, believe it or not, mga 500,000 lang talaga ang resale 500,000. value nito. So, I spent way more than the resale value because this car is part of the family. I actually consider this as my better half. So, kapag ang mahal mo sa buhay, na hospital, may kailangan na, like, may something wrong, diba? You would spend all the money just for your loved one to recover, diba? Tama. So, I applied the same principle to this car. Tama. So yon, 1969 crown ni Sir Jonathan. Grabe. Hindi ko ma-imagine na pang daily to kasi sa totoo lang kung akin to, matatakot akong pang daily to kasi nakita niyo naman bumper pa lang kung magkano na. Bumper pa lang sa likod, project car na ng iba. Ganun ang amount. So kung ako, may iba ka ba bang ginagamit bukod dito? Meron akong Camry, 2019. Oh, malakas din sa gas yun ah. Oh, yun naman kasi ang nature ng mga big sedans eh. So, given na yun. Oh, gusto mo talaga ganong size. Oo, ganung size at least. Kasi Oo. 15 years na ako nag-drive ng... well, at that time na kinuha ko yun, 12 years na ako nag-drive ng mid-size sedan. So, at that time, kasi ni-require na ng LTO na dual side mirrors on all cars regardless of the year of manufacture. Siyempre, hindi na original yan. So, i-modify ko na rin lang yung kotse din. Might as well modify it slightly to my taste na dapat tasteful pa rin. So, naisip ko to dahil nga kamukha nitong kotse yung Lincoln Continental na 1961. So, naisip ko, yung Toshiba Stereorama Continental. Di pwede akong gumawa ng Crown Continental. Toyota Crown Continental. Yeah. So, gumawa ako ng sarili kong trim level. So this is one of one. Yes, this is the one of one. One of one Toyota Continental. Crown Continental.